Noong unang panahon ay wala pang internet, kaya ang kanilang paraan sa pakikipagkomunikasyon ay ang pagkaway-kaway at pangingitian lamang. Tuwing namimiss nila ang kanilang pamilya, ay gumagawa sila ng liham o sulat upang may padala ito sa kanilang pamilya o sa kanilang mga mahal sa buhay. At abutin pa ito ng mga ilang araw o mahigit isang buwan bago makarating ang sulat para sa kanilang pamilya. At kapag narating na ito, tuwa at saya ang dulot nito para sa kanila. At ni kailanman ay hindi mababayaran ang tuwa at saya na dulot nito. Bumabasa sila ng diaryo upang makialam o makibalita kung ano talaga ang mga nangyari sa paligid. Ito ang paraan upang malaman nila ang mga balita na nangyari sa lahat. Binibili nila ito sa tindahan o sa may palengke. At mura lang ang halaga nito. Sapagkat ito lamang ang tanging daan upang makaalam sila kung ano talaga ang nangyari sa buong mundo. At unti-unting naimbento ang keypad. Biglang nagbago ang takbo ng panahon. At naimbento ang iba't ibang teknolohiya mula sa iba't ibang eksperto tulad ng cellphone, computer, laptop, at iba pa. Ang mga naimbento mula sa iba't ibang eksperto at napadali nito ang pagkikipagkomunikasyon sa ibang tao o sa mga mahal sa buhay. Imbis na ilaan sa mga kabataan ang kanilang oras para sa kanilang pamilya o mga kaibigan, ay inilaan nila ito para sa bagong teknolohiya na naimbento tulad ng mobile phones, touchscreen, laptops, at iba pa. Kaya ating nasaksihan ang pag-unlad ng teknolohiya mula sa pre-internet o tinatawag na pagkikipagkomunikasyon na walang internet hanggang sa ngayon. Kaya ating abangan kung ano talaga ang susunod nito.
ru 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 ru